Hindi, huwag, Hilda, mabuti naman at gising ka na. Tanong kaagad sa akin ng aking biyanan. Nag-aalala ang mukha nito na para bang may gustong sabihin sa akin. Nang ilibat ko ang aking paningin ay nakita ko kaagad ang puting kapaligiran, mas lalo pang nakumpirma ang aking hinala nang maamoy ko ang pamilyar na amoy ng hospital. Mama, ano pong nangyari? Tuyo ang aking lalamunan at hindi ko halos marinig ang aking sariling boses. Tinitigan ko siya habang mabilis na naglakad patungo sa isang water dispenser at kumuha ng tubig. Mabilis din niya yung naibigay sa akin na agad ko namang tinanggap. Uhaw na uhaw ako at pagod, na para bang lahat ng enerhiya ko ay nawala. Pinakiramdaman ko rin ang aking sarili, lahat ng parte ng aking katawan ay masakit. Pakiramdam ko hindi ako buo, inalala ko ang huling nangyari sa akin sa mansion. Matapos kong makita ang umaagos na dugo sa aking hita ay nakita kong dinaluhan ako ni Demetre pagkatapos ay nawala na ako ng malay, wala na akong maalala pagkatapos. 2 araw ka ng tulog matapos kang duguin, hindi ito makatingin sa akin kaya kinabahan ako, agad kong hinawakan ang aking tiyan at pinakiramdaman iyon, tiningnan ko si mama at nakitang naluluha ito. Mama, hindi totoo di ba? May namumuong bara sa aking lalamunan at maging ang aking puso ay sumisikip din. Umiling ito sa aking sinabi, ramdam na ramdam ko ang paghihirap ni mama na huwag akong saktan sa mga salitang susunod niyang sasabihin, ngunit alam kong sa klase ng tingin niya sa akin at sa kanyang reaksyon na sagot na ang aking tanong. Unti-unting nagsisipatakan ang aking mga luha, walang patid, na para bang kaya nitong mawala ang lahat ng sakit na dulot ng aking pagdadalamhati, habang ang mga kamay ko naman ay nilamukos ang kumot na tumatakip sa aking katawan. Mama, yung baby ko, Hilda, huminahon ka, pakiusap, dinaluhan ka agad ako ni mama at inalo, ngunit walang nagawa ang mga salita niya sa aking pagdadalamhati. Paano ko nakalimutang alagaan ang aking sarili? Bakit hindi ko napansin ang malaking pagbabago sa akin? Ganoon na ba kalalim ang sugat na nilikha ni Demetre para pati ang sarili ko'y nakalimutan ko na rin? Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak ko, dahil pabaya ako, sising-sisi ako sa aking sarili, hindi ko matanggap. May rason ang lahat, anak, magpakatatag ka lang, malalampasan mo rin ito. Hindi ko alam, nasa ganoon kaming posisyon nang pumasok si Gilbert sa silid, may dala itong paper bag sa isang sikat na restaurant sa bayan. Akala ko siya lamang mag-isa ngunit pumasok din si Demetre. Kasunod nito, may dala itong bulaklak at nilapag agad yun sa katabing mesa ng aking kinahihigaang kama. Mama, bati ng dalawa habang isa-isang hinahalikan ang ina bilang pagbati. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan ni Demetre, agad na bumangis ang tingin ko sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito, Demetre, hindi kita kailangan. Hilda, umiling ako. Gusto ko siyang pagsasampalin ng malakas, gusto ko siyang murahin ng murahin. Si Demetre ang totoong halimbawa ng isang asawang mapanlinlang. Please, umalis ka na, tiningnan ko si Gilbert at nakitang titig na titig ito sa akin, nagsusumamo ang aking mga mata na sana ay marinig niya ang mga salitang hindi kayang sabihin ng sarili kong bibig. Umalis na muna tayo, Demetre, tinapak nito ang una sa balikat at inakay palabas. Babalik ako, Hilda, wala ka nang babalikan, matapang na saad ko dito bago sila tuluyang makalabas ng pinto. Unti-unti kong pinapakalma ang aking sarili habang pinagmamasdan ang aking biyenang inaasikaso ang pagkaing dala ni Gilbert. Wala nang karapatan si Demetre sa akin mula nang niloko niya ako kasama ang kapatid ko, masyado lang akong naging mabait para pagbigyan siya, ngunit hinding-hindi na ngayon. Ayaw ko na. Sawa na akong umiyak at masaktan, 1 linggo akong nanatili sa ospital. Araw-araw na pabalik-balik si Demetre doon para suyuin at alagaan ako ngunit naging matigas ako. Patawarin mo ako, Hilda, dahil sa akin nawala ang anak natin. Masaya ka na, wala nang rason para manatili ka sa akin, maaari mo nang makasama si Helga at ang anak niyo. Narinig ko siyang napabuntong hininga at tumigil sa paglalagay ng pagkain sa platong naroon, agad niya akong tinitigan ng may hindi makapaniwalang tingin. Bakit ba ang tigas mo? Humihingi na ako ng tawad, Hilda, ano pa ba ang gusto mo? Hindi kita inoobliga, hindi kita kailangan, Demetre, tuwing nakikita kita, naalala ko ang nawala kong anak.
Nagulat si Demetre sa aking ginawa, agad siyang nagbaba ng tingin at bagsak ang mga balikat, binalika niya ulit ang ginagawa at agad na inilapag malapit sa akin, pagkatapos ay dumiretso siyang nagtungo sa may pinto. Galit na galit ako sa iyo Demetre at hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin, wika ko bago niya tuluyang may sarado ang pinto ng silid. Masakit para sa isang ina ang mawalan ng anak, mas masakit pa kaysa sa lokohin ng sariling asawa. Napakasakit para sa akin ang nangyari sa aking anghel ngunit dahan-dahan ko itong tinanggap, marahil ay hindi talaga ito para sa akin at pinahiram lamang upang mas maging matatag ako. Habang nakatitig sa maliit na nicho nito sa loob ng museleo ng mga Capistrano ay pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na ganoon na nga. May mga bagay na darating sa buhay natin ngunit panandalian lamang. Masakit para sa akin ang kaalamang 3 buwan na ito sa aking sinapupunan ngunit hindi ko man lang napansin, ngunit, kahit ano pa mang pagsisisi ang gawin ko hindi na ito maibabalik pa. Ni hindi man lang kita nahawakan, mahinang anes ko habang hinihimas ang marmol na nicho, pinunasan ko rin ang mga butil ng luha sa aking mga mata. Pagod na akong umiyak ngunit lagi na lang ay hindi ko na mamalayan ang pagtulo nito. Naghahalo ang sakit at pagdurusa na para bang walang katapusan. Pasensya ka na kung iiwan muna kita, Mama needs to find herself too. Nakikita mo ba ako sa heaven, baby? Nalulungkot ka rin ba kapag umiiyak ako? Paulit-ulit na lang na nawawasak ang puso ko. Sana mayroong remote control ang buhay na pwede kang mag-off kung pagod ka na, nakapaghanda ka na sa lahat tsaka mo na ito paandarin. Handa ka na ba? Naghihintay na si Papa sa mansion. Nilinggan ko si Gilbert na nasa paanan ng meselyo, tumango ako sa kanya at sinulyapang muli ang kinaroroonan ng aking anak. Nag-alay ako ng maikling panalangin at humiling ako na sana ay gabayan ako ng aking munting anghel. Napahinga ako ng malalim at tuluyang tumayo, nilapitan ko si Gilbert at sumabay sa kanya patungo sa mansion. Habang nasa biyahe ay pareho kaming tahimik ni Gilbert. Ilang sandali pa ay pumasok na ang sasakyan nito sa bakana ng mansion. Natano ko na ang magagandang tanawin na labis kong hinangaan sa loob ng mahabang panahon. Ang matatiyog na puno na siyang nagsisilbing lilam ng mga trabahador, ang malawak na taniman ng mais na tubo at ang taniman ng mga bulaklak ng mga Capistrano. Minsan kong pinangarap ang mamuhay sa ganito kagandang lugar, ang matulog at magising na ito ang una at huling mapagmamasdan. Ngunit, ang lahat ay may hangganan, dahil ngayon, kailangan ko itong iwan. Nandito na tayo, Hilda, sa sobrang dami ng iniisip ko. Hindi ko na namalayang narating na namin ang malawak na bakuran ng mga Capistrano. Binalingan ko siya ng tingin at tinanguan, ninitian ko rin siya ng bahagya habang siya naman ay nakatitig lang sa akin. Kapag nahihirapan ka, pwede ka namang magpahinga, hindi mo pwedeng lokohin na lang ang sarili mo. Hilda, galit na galit ako kay Demetre dahil sa ginawa niya sa iyo. Gusto kitang agawin, sana pala hindi kita isinuko noon, pero alam kong mas kailangan mong mag-isip. Ayaw ko nang dagdagan ang paghihirap mo. Tumango ulit ako kay Gilbert, ramdam ko ang malasakit niya sa akin, kitang-kita ko ito sa kanyang mga mata. Ginagap ko ang kanyang kamay at hinawakan yun, alam kong nagulat siya sa aking ginawa dahil nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit nagpatuloy ako. Salamat, tanging nasabi ko na lang kay Gilbert. Sa lahat ng pagdurusa ko may mga tao pa rin na handa akong damayan. I don't need a lot of friends. I only wanted true and genuine one, at isa si Gilbert doon. Sa buhay may mga taong handa tayong damayan, may mga taong handa tayong tulungan, taong palaging nandyan kung kinakailangan, tunay na magmamalasakit ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang sandali ay sabay kaming pumanaog ni Gilbert sa kanyang sasakyan, natano ko pa ang kanyang kapatid na babae, si Miles sa may veranda ng kwarto nito, nakatanaw ito sa amin at nakataas ang kilay. Hindi ko na lamang pinansin yun at nagtuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng mansion. Habang papasok ay nakaabang na kaagad sa akin ang mga mata ng mga kasambahay, nginitian ko sila isa-isa at tumuloy na sa study room ng aking bayanang lalaki. Sa malawak na silid ay bumungad kaagad sa akin ang mga mata ng lahat ng naroon, sa gitna ng malaking adubeng mesa ay naroon ang aking biyanan, nagsusumigaw ng kapangyarihan at matapang na aura ang hitsura nito.
habang sa harap naman ng mesa nito ay mga silya na kinauupuan ni Demetre at ng aking kakambal. Hindi na ako nagulat na makita si Helga, dala nito ang anak na nasa paanan nito. Payapa itong naglalaro sa isang Lego toy. Habang papalapit ay pinagmamasdan ko sila, hindi ko napigil ang kumirot ang aking puso sa tanawin, nalasahan ko rin ang pait sa aking damdamin. Sayang na sayang, mabuti at nandito ka na, Hilda, bungad kaagad sa akin ng aking bayanang lalaki, maupo ka, inilahad din nito ang kamay patungo sa bakanteng silya katabi ng kinauupuan ni Demetre. Hindi ko na sinulyapan pa si Demetre na alam kong matiim na nagmamasid sa akin, ramdam na ramdam ko ang bawat titig niya ngunit hindi ko ito ininda. For once, I want to stand on my own, gusto kong panindigan ang desisyon ko. Pumapayag akong umalis ka, Hilda, agad akong napatingin sa aking bayanang lalaki, matiim din itong nakatitig sa akin na para bang tinatansya ko nito. Tinanguan ko siya at hindi na sinagot pa, naghihintay ako sa kung ano man ang nais pa niyang sabihin. Hindi pwede, Papa, kinunutan ko siya ng noo at tiningnan ng masama, wala kang karapatan na pigilan ako, Demetre. Hilda, Demetre, hayaan mo na siya, sansala ng aking kapatid. Tiningnan ko si Helga ng masama, ang lakas ng loob mo, isa ka lang namang kabit, nang gagalaiti ako sa galit at gusto ko siyang saktan. Dinuro ko rin siya sa harap mismo ng aking bayanan, maging ang kanyang anak ay halatang nagulat sa akin, nagsusumiksik ito sa dibdib ng aking kakambal at mukhang takot na takot. Hilda, tama na, sigaw ni Demetre sa akin, tumayo ito at agad na dinaluhan si Helga at ang anak nito. Mas lalo akong nadorog sa nakita. Binalingan ko ang aking biyanan at umiling, I want an annulment, Papa, payagan niyo na po ako, nagsusumamong saad ko dito, pilit ko ring pinapatatag ang aking boses dahil ramdam kong sa anumang sandali ay bibigay na lamang ako. Hindi, Hilda, tanging nasabi na lamang nito habang titig na titig sa akin. Gumuho ang mundo ko matapos kong marinig ang sinabi ng aking biyanan, pakiramdam ko pinagkaisahan ako. Pakiramdam ko lalo pa nila akong dinurog ng pinong-pino. Tumayo ako, pero hindi ko na natapos ang ano pa mang sasabihin ko nang itaas nito ang kanang gamay. Tanda na pinapatahimik ako nito, na ikayam ko ang aking kamao at pailing-iling na tinitigan nito. Malapit na ang eleksyon, Hilda, hindi pwedeng masira si Demetre sa mata ng buong lalawigan. Mainit ang mata ng kabilang partido, Hilda, konteng mali lang ni Demetre, alam kong pagpipiestahan na nila. Napaupo ako pabalik sa aking upuan, hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin ito ng aking biyanan. Ibinaling ko rin ang aking paningin kay Demetre at nakita kong nagulat din siya sa naging pahayag ng sariling ama, ngunit nabanaag ko rin sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Salamat Papa, tumahimik ka, Demetre, ayusin mo ang buhay mo. Ikaw, babae, hindi ka na nahiya, baling naman ito sa aking kakambal. Panay ang salita at pangaral ng ama ni Demetre. Hindi ko nakayanan ang mga pangyayari at umalis ako sa loob ng opisina nang hindi nagpaalam, pakiramdam ko kung mananatili ako roon ay baka wala nang matira sa akin kahit na ang aking dignidad. Hindi ko matanggap ang desisyon ng aking biyanan, mas lalong hindi ko matanggap na itatali ko ulit ang sarili ko kay Demetre. Hilda, tumigil ako sa paglalakad sa malawak na bakuran ng mga Capistrano, nilingon ko kaagad ang tumawag sa akin at hindi na ako nagulat pa nang bumungad sa akin ang aking kapatid. Mabilis itong naglalakad patungo sa akin at halatang inis ang mukha. Masyado ka talagang pabida, ano? Tuwang-tuwa ka, dahil sayo na ulit si Demetre, alalahanin mo may anak kami. Sinampal ko si Helga, sinampal ko siya ulit sa pangalawang beses, nanlaki din ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa aking ginawa. Para yan sa pagsira mo sa pamilya ko, Helga, at para sa kakapalan ng mukha mo. Napakawalang hiya mo, naramdaman ko na lamang ang masidhing kirot sa aking anit, hindi ko inaasahan ang ginawa ng aking kapatid. Sinabunutan niya ako patalikod at isinadsad sa lupa ang aking katawan. Dinaganan niya pa ako at pinagsasampal, sa sobrang bilis ng pangyayari ay ilang sandali akong nangangapa dahil sa sakit at gulat, ngunit nang makahuma ay lumaban ako. Nakipagsabunutan ako sa kanya at pilit na kumuwala mula sa kanyang pagkakadaigan. Ang kapal-kapal ng mukha mo, gusto mo lahat sa'yo. Nagpantang ang aking tainga sa kanyang sinabi, hindi ako nagpatalo kay Helga at nakawala ako sa kanya.
dinaganan ko rin siya katulad ng ginawa niya sa akin at sinampal ng mas malakas pa kaysa sa kaya niyang gawin. Ikaw ang makapal, hindi ako. Kung masama man ang pumatol sa kapatid ay nanaisin ko na lamang na ganoon nga. Gustong saktan ang kapatid ko katulad ng kung paano niya winasak at sinaktan ang puso ko. Tama na yan, matigas na boses ni Gilbert mula sa aking likuran. Naramdaman ko rin ang kanyang malalakas na kamay na pilit akong inilalayo sa aking kapatid. Bitiwan mo ako Gilbert, pagpalag ko dito nang tuluyan niya akong mailayo kay Helga. Habang ang kakambal ko naman ay pilit na tumatayo mula sa pagkakahiga sa damuhan. Hilda, Helga, sinaman ko kaagad ito ng tingin ng akmang papalapit ito sa akin. Habang mabilis namang sumugod ulit ang aking kapatid sa akin kaya natuon ang atensyon ni Demetri dito. Sana hindi ka na bumalik, kung saan ka mang impyerno pupunta. Tumawa ako ng pagak, pagkatapos ay binalingan ko silang dalawa ni Demetri ng tingin. Mahigpit pa rin ang hawak ni Gilbert sa akin na para bang takot na makawala ako. Huwag kang mag-alala Helga, matagal-tagal pa akong babalik. Siguraduhin mong naaga mo na ng tuluyan ang asawa ko sa akin, dahil kapag hindi, walang magiging sayo. Nagulat si Demetri sa aking sinabi, umiling ito sa akin at may nagmamakaawang tingin, ngunit ayaw ko na, sawang-sawa na ako. Tiningala ko si Gilbert na mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa akin. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa aming harapan. Nang sundan ko ito ng tingin ay nalaman kong kay Demetri ito nakakatitig. Halika na, Gilbert, hinawakan ko rin ang kanyang balikat at niyugyug yun ng bahagya. Narinig ko siyang napabuntong hininga at saglit pa ay pinakawalan ako. Hilda, patawarin mo na ako. Hinigit niya pa ang aking kamay nang magkapalapit kami. Agad akong napaharap sa kanya at nakita ko ang namumula niyang mga mata. Tanda ng isang nagbabadyang pagluha. Kung sa ibang pagkakataon marahil ay magiging marupok ako para kay Demetri, bibigay kaagad ako sa kanya dahil mahal ko siya, ngunit, iba na ngayon. Alagaan mo ang sarili mo, dahil wala na ako para alagaan ka. Umiling si Demetri sa aking sinabi at nakita ko pa ang pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Tinalikuran ko kaagad siya at naglakad patungo kay Gilbert na matamang naghihintay sa akin. Hilda, mahal kita, patawarin mo na ako. Lahat ng pagtawag ni Demetri ay hindi ko pinansin, nanatili akong bingi at bulag sa pagsusumamo niya sa akin. Nang tuluyan akong makapasok sa loob ng sasakyan ni Gilbert ay saka ko pa lamang pinakawalan ng isang malalim na paghinga. Sinulyapan ko rin si Gilbert at nginitian upang ipakita sa kanyang ayos lang ako. Habang umaandar ang sasakyan ay tinanaw ko na lamang ang lumiliit na figura ng dalawa mula sa side view mirror. 2 tao na totoo kong minahal at nirespeto, 2 taong siya ring sumira sa akin. Si Helga ang mahal kong kapatid at si Demetri na aking asawa. Masakit man ang nangyari sa akin, ngunit kailangan kong manindigan ngayon. Babae ako, kaya ko na walang lalaki sa buhay ko. Higit sa lahat, mahal ko ang sarili ko. Miss Hilda, ready na po ba kayo? Tumango ako habang nanatiling napapikit. Kasalukuyan akong ina-assist ng aking makeup artist para sa isang interview, comeback interview to be exact on one of the biggest reality talk show in the Philippines. Bongga na, madam, sobrang ganda mo talaga. Kinikilig na turan ng aking makeup artist. Napangiti ako at dahan-daang binuksan ang aking mga mata. Bumungad kaagad sa akin ang aking hitsura mula sa salamin, light makeup na bumagay sa aking hindi kaputi ang balat. Habang mas pinatapang naman ang aking mga mata. Salamat, ang galing mo rin kasi, ngumiti siya sa akin at binistahan pang mabuti ang aking mukha. Kapag nandito ang asawa mo madam, tiyak na may in love pa yun sayo. Bahagya na lamang akong ngumiti, maingat kong inihakbang ang aking mga paa sa loob ng dressing room. Nakakatakot naman kapag natapilok ako nito mamaya. Totoo hindi na ako sanay, kaya nyo yan, Miss Hilda, halika na po. Tumango ako at nagpatuloy sa paglalakad patungo dito. Nang makalapit ay agad ko itong ninitian, ngumiti din ito sa akin nang may pagkamangha. Ang ganda nyo talaga, Miss Hilda. Natural, ako ang nag-makeup kay Miss. Maganda talaga si Miss, kahit walang makeup, kesera ito. Ano ba kayo, baka mapag-alitan pa tayo sa floor director, halika na. Tumango ang crew at nauna nang lumabas habang ako naman ay nakasunod lamang dito. Kinakabahan man ako ngunit pinatatag ko ang aking loob.
papasukin ko na naman ang aking dating mundo. Iniwan ko ito noon ngunit ngayon ito pa rin pala ang babalikan ko. Dito po muna kayo, tatawagin na lang kayo ng host mamaya, for introduction. Naghintay ako ng ilang sandali bago ako tinawag. Pinaupo kaagad ako sa bakanteng silya paarap sa host at binigyan ng isang magarang bouquet. Nakangiti lamang ito sa akin nang magsimula itong magtanong, lahat ay sinagot ko, pati ang rason kung bakit ako nagbalik sa showbiz. Hindi na ako nahirapan pa dahil kanina ay nabasa ko na ang mga sample questions. Ito huling hirit galing sa isang online viewer, galing kay Nilda, ay, birthday pala niya, happy birthday sa'yo Nilda. Nang matapos ay sa akin naman ito bamaling ng tingin, kumusta naman daw ang opinyon ng iyong asawa sa iyong pagbabalik showbiz? Mayor Demetri, alam kong nanunood ka, salamat sa pag-sponsor mo ng bulaklak, ang bongga. Kung nagulat ako sa kanyang tanong ay mas nagulat ako sa huling sinabi nito, agad kong nailagay ang bulaklak sa maliit na mesa na nagsisilbing disenyo ng buong stage na aming kinaroroonan, kung nahalata man nila ang pilit kong ngiti ay wala na akong pakialam. Miss Hilda, kumusta naman po si Mayor? Ayos lang ba sa kanya ang pagbabalik showbiz niyo? Huminga ako ng malalim at pinilit ang sariling umiti ng matamis. Gusto kong samplein ang aking sarili sa kaplastikan, hinarap ko rin ang camera at kunwari ay masayang masaya. Ayos lang naman sa kanya, mahal ako ng aking asawa kaya sinusuportahan niya ako sa lahat. Pagkatapos kong sabihin ang mga katagang yun ay parang gusto kong masuka. I wonder if how many celebrities did the same thing as what I did, ang magsinungaling sa camera para ipakita na maayos at masaya sila, ang patuloy na manahimik para protektahan ang iba. Nang matapos ang interview ay nag-usap muna kami saglit ng host, marami siyang sinabi sa akin tungkol sa mga bagong usbong na artista ngunit ako pa rin daw ang inaabangan niya na magbalik. Natuwa ako sa kanyang sinabi at pinasalamatan ito, ilang saglit pa ay umalis na rin ako sa lugar. Masyado na akong abala, ito na ang bago kong buhay magmula nang umalis ako sa balayan, ilang buwan na ang nakakaraan. Miss Hilda, harap tayo sa camera, ayan, perfect, good pose. Nangangalay na ang aking binti ngunit hindi ko na lamang ito ininda, marami pa akong dapat tapusin na session bago ako makauwi, naging mabilis din ang lahat sa akin, unti-unti kong sinasanay ang sarili sa binalikan kong mundo dito sa lungsod. Para makalimot sa sakit na aking iniwan ay ginawa kong abala ang sarili sa mga bagay-bagay. Mahirap ngunit lagi kong iniisip na para sa akin ito, para sa paglimot ko, para sa bago kong buhay. Matagal pa ba ito? Nasa isang photoshoot kami ng isang apparel brand, nakatanghod ito sa akin habang ang mga kamay nito ay nakapulupot sa aking baywang. Maging ako ay ganoon din, nakaangkla ang kanang kamay ko sa kanyang batok habang ang isa kong kamay naman ay nasa kanyang lantad na dibdib. Intimate and hot pose for an apparel. Kung dati ay hindi ko nagagawa ang bagay na ito ay iba na ngayon. Wala nang magdidikta sa akin kung ano ang bawal at pwede kong gawin. Wala nang magagalit kung maging malaswa man ang mga kuha kong litrato. 28 na ako at single ako. Well, for me. Dahil ako lang naman ang may gusto na tapusin na ang lahat sa amin ni Demetre. Napakaswerte ng asawa mo, patuloy pa rin ang photographer sa pagkuha ng litrato sa amin sa iba't ibang anggulo. Inilayo ko ng bahagya ang aking mukha sa aking kapareha at umiling. Mas maswerte siya sa akin, okay, break muna. Pagkatapos sabihin yun ng photographer ay mabilis akong lumayo sa lalaki. Isa itong modelo at halata sa hitsura nito na kaya nitong pumatol ng babae kahit na anong edad, commendat pa ito sa akin kapag kwan, but, I know better. Grabe, makatitig si Reggie sa'yo, Miss Hilda, may jowa na yun, bungad kaagad sa akin ng aking PA. Hindi ko ito pinansin at dumiretso na ako sa bakanteng upuan, pagod ako at gusto ko nang magpahinga ngunit may isang photoshoot session pa kami. Pumikit ako at tumingala. Pilit kong inaalis ang antok na nararamdaman ko, alam kong sinasagad ko na ang sarili ko ngunit bigo pa rin akong makalimot. Last take, sigaw ng photographer, tumayo ako at nagsimulang maglakad pabalik sa pwesto namin kanina, may upuan na roon at doon ako hihiga, medyo alangan pa ako dahil isang maliit na sleeveless lamang ang tumatabing sa aking katawan. Idiniin ang mga kurba ko at ang brand ng jeans na suot ko. Humiga ako sa sopa at sinubukang maging kasing init at kumpiyansa tulad ng bata at sexing modelo.
Lumapit din ang kapareha ko at pamwesto sa aking ulunan, hinawakan niya ang ulo ko at ipinatong sa kondangge niya habang ang mga kamay niya ay nakasunod sa nakalabas kong bewang. Tingin sa camera, Reggie, Miss Hilda, okay, mabuti. Ilang beses nag-click ang camera para sa posisyon namin na yun, nakahinga lamang ako ng maluwag nang matapos na kami. Mabilis akong pumasok sa isang maliit na cubicle upang magbihis, saktong nahubad ko ang aking damit nang may biglang yumapos sa aking likuran. Anong ginagawa mo? Nahihirapan akong hanapin ang aking boses, dagdagan pa ang hindi maipaliwanag na init na pilit nitong ginigising sa aking kaibuturan. Pinapaligaya ka. Naramdaman kong hinahalikan ni Reggie ang aking likod habang ang mga kamay naman niya ay dumadaos-daos patungo sa ibabang parte ng aking katawan. Pilit kong nilalabanan ang init na namamayani sa bawat ginagawa niya sa akin, aminin ko man o hindi sa aking sarili ay nadadala ako sa kanyang ginagawa. Lumayo ka sa akin, Reggie, may asawa na akong tao. Tumawa lamang ito sa aking likuran habang patuloy pa rin sa maliliit na halik sa aking leeg. Pumikit ako at napakagat sa lobby. Huwag kang mag-alala, syayirado ko na ang pinto. I want you, Miss Hilda. Marahas niya akong pinaharap sa kanya at agad na sinibasab ng halik. Nanlaki kaagad ang aking mga mata dahil sa gulat sa kanyang ginawa, ngunit sumuko rin ako kalaunan. Hinayaan ko ang aking sarili sa isang kasalanan. Marahil ganito ang pakiramdam ni Demetre nang lokohin niya ako, nadadarang sa sensasyon ng isang bawal na damdamin. Natutukso sa isang hindi maipaliwanag na tawag ng laman, tukso, bawal, kasalanan, paulit-ulit na nagsusumigaw sa aking isip ang mga kataga, ngunit naging bingi ako.